Okay, good guys. So, mayroon kami service dito na Electrolux dryer. So, nandito tayo ngayon guys sa Santo Tomas, Highland Santo Tomas. No? So, ang problema nito guys, meron na itong gumawa. So, ang issue daw nito ay naputol yung belt. Tapos, bumili ng belt si customer. Mayroong gumawa daw nito, ang sabi, hindi daw makabit kasi nga may kulang na parts doon sa ilalim. So ito ngayon guys ang aming titingnan, no? Ito nga baklas na yung likod, yung ibang screw wala na. So silipin namin kung anong parts ang nawala, bakit hindi na ikabit ng unang gumawa. Kasi nakabili naman na ng bagong belt yung customer. So buksan natin to guys, no? Kasi yun lang ang pagkasabi sa atin, hindi daw kasi magawa nung dating gumawa kasi nga mayroon pa daw kulang na parts doon sa ilalim. Pero nakabili naman na siya ng bagong belt kasi hindi daw makabit. So ito nga binubuksan namin guys, no. Titingnan natin kung anong parts ang kulang dito. So yan. Alisin natin to guys. Alisin natin to buo yung pinakalikod. Pangtanggalin na natin yung mga screw para matanggal natin yung drum at para ma-access natin yung pagkabit ng belt nito. So madali lang naman to guys, yung pagkabit ng belt nito. Kaya ito nga, sinisilip namin kung kompleto pa ba yung mga parts nandito sa ilalim. So yan. So ito nga guys, na baklas na natin. So ito nga, oh. Titingnan natin dito. Okay naman guys, no? Yung parts dito, kompleto naman. Yung spring lang ito. Baka ito yung sinasabi niya nang nawala, kaya hindi niya maikabit. So, nandito lang naman yung spring. Itong spring kasi para ito sa, para siyang tensioner yan. Siya yung nagpapahigpit doon sa belt tensioner. So, kompleto naman guys. Okay naman yung spring nandito, buo naman yung mga parts. So, baka hindi lang siya familiar sa pagkabit ng belt ng mga dryer, no. So mayroon kasi yan guys tensioner, no, may spring. So ito nga, no, ikakabit na natin ito yung belt guys, ilalagay na natin to, no. Ayan, ito yung bagong belt na nabili ng ating customer. So ayan, pinipix lang natin guys, tapos testing natin. So yun lang siguro yung spring, siguro baka yung spring yung hindi niya nakita, no, kung anong parts ang wala doon sa sinasabi niya. So, nandun na naman sa gilid yung spring. Tumalsik siguro. O, tingin ko baka hindi ito nabuksan. Kaya hindi niya nakita yung spring. No? So, yun. So, may mga sequence lang kasi sa pagkabit nitong belt, no? So, kailangan kompleto. Nandyan yung tensioner niya, nandyan yung spring. Kasi pag wala yung spring, hindi niya may kabit niya siya, pero malalaglag lang yung belt. No? Kasi yun yung nagpapahigpit sa belt, yung tensioner niya. So, kailangan guys, pag nagpalit kayo ng belt nito, SIM code, no? Kasi nga kung medyo mahigpit ang may ipapalit nyo dyan, mabilis siya maputol, mabilis lang siya masira yung belt, no? Kailangan saktong base doon sa code ang ilalagay nyo. Saka huwag nyo i-overload, no? Kasi pag i-overload nyo yan, masisira talaga yung belt. So, yan, pinipix lang natin guys, tapos testing na natin to. Ayan. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa Norcia Repair Shop. Or nandyan yung number namin guys sa description. So ayan, testing na natin guys. Ayan, umiikot na siya, no? So working na. Ayan. So, okay. Thank you. Bye-bye. Yo, may problema ba ang washing machine? Tawagan si Norcia, siya ang ating king.